Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4456. Sa pagkakataong iyon, ngumiti si Diego at tumingin kay Shena bilang pagsang-ayon. Sobrang talino ni Shena. Bakit hindi ko naisip na tumawag ng kahit sino? Hindi ka na makakatakas ngayong gabi. Kaibigan ko ang Sectmaster Sway ng Thunderfire Gate. Kaya, sinasabi ko sa'yo na sumuko na. Makipaglaban sa amin at matapat na. Sabihin kung nasaan sina Cloris at Olive, mayabang na sabi niya kay Daryl. Kaibigan ni Cumulonimbus. Tumikim si Daryl at tumayo doon na. Parang nakaramdam siya ng ginhawa. Bigla, ilang mga disipulo ng Thunder Firegate ang nagmadali ng marinig. Nilang may ingay. Ang nangunguna sa kanila ay si Cory. Bago makarating, sumigaw si Cory. Nasaan ang magnanakaw? Ang lakas ng loob niyang magnakaw mula sa Thunderfire Gate. Nang makitang paparating ang mga tao, nakaramdam ngiti si Diego at sumigaw kay Daryl, siya yun. Hulihin niyo siya ngayon. Habang nagsasalita siya, hindi niya maitago ang kanyang pagkasabik. Arestuhin mo siya, sumigaw si Cory, nang walang labis na pag-iisip at tumakbo sa harap ng iba. Huli na ito sa gabi. Malabo ang mga ilaw at dahil hindi nagsabi ng isang salita si Daryl, hindi makita ni Cory kung sino ito ng malinaw. Gaano kakatap ang lumapit, sigaw ni Cory at isinugod habang siya ay swing ng kanyang longsword, malapit nang atakihin. Gayunpaman, nang siya ay ilang metro ang layo mula sa Daryl, huminto siya. Nailoloko mo ba ako? Ang magnanakaw na napag-usapan ni Diego ay ang VIP ng aming sect. Master, naisip niya, kasabay nito, ang mga alagad ng Thunderfire Gate, na umaapoy, ay nagyelo din at nakatitig sa bawat isa na may naguguluhan na ekspresyon. Sa sandaling iyon, si Diego at Shena ay natigilan at nagtaka. Anong nangyayari? Bakit sila tumigil? Sa wakas, nakolekta ni Cory ang kanyang isipan at bumaling kay Diego. Siya ba ang magnanakaw na sinasabi niyo? Oo, siya yun. Hulihin niyo siya at parusahan. Tumango si Diego at sumigaw. Nakita namin ni Diego na may ninanakaw siyang mga tableta mula sa Elixir Production Room. Nandoon ang ebidensya at hindi kami maaring magkamali. Dagdag ni Shena. Pagkatapos, hamak niyang sabi, ang lalaking ito ay sinungaling sa mundo ng mga paglilinang at hindi dapat mapatawad. Sinungaling. Nang inag ang bibig ni Cory at pinagpawisan. Baliw ang dalawang ito. Ang lakas ng loob nilang tawagin ang Sectmasters VIP namin bilang magnanakaw at sinungaling. Pagkatapos, malupit niyang sabi, wala ba kayong dalawa sa sarili? Sino ang maglalakas loob na arestuhin ang VIP ng aming sect? Master, isip niya, totoo ito. Nakita namin sa sarili naming mga mata at andoon ang ebidensya. Ano pang hinihintay niyo? Galit na galit si Diego at sumigaw. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at hinigpitan ang kanyang mahabang espada habang tinututok ito kay Daryl. Hoy, sumuko ka na. Ngayon, pagkatapos, pinaganya ni Diego ang 10% ng kanyang lakas at lumamig ang kanyang mga mata. Nasira ang hangin at ang kapangyarihan niya ay nakakatakot. Nanatiling kalmado si Daryl habang pinapanood niya ang espadang paparating sa kanya. Makapangyarihan ang especially edang iyan, pero hindi ito babala para sa kanya. Biglang may umugang sa kung saan tigil. Pagkatapos, isang figure ang nagpakita sa isang iglap at pinuprotektahan si Daryl. Ito ay si Cumulonimbus. Tinaas niya ang kanyang kamay at sinampal pabalik ang espada. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Diego ang malakas na enerhiya. Nang ining ang katawan niya at namanhid ang kamay niya. Ang mahabang espada niya ay nahulog sa lupa. Anong ginagawa mo? Sino ang naghintulot sa inyo na maglaban sa Thunderfire Gate? Galit si Cumulonimbus at tumingin kay Diego. Habang umuugong siya, napatigil si Diego. Pagkatapos, tinuro niya si Daryl at sabi, Sectmaster Sway, tama lang ang pagdating mo. Pumasok ang lalaking ito sa Thunder
Firegate ng madaling araw at nagnakaw ng mga tableta mula sa Elixir Production Room. Hinuhuli ko na siya para sayo. Pagkatapos, mabilis na dagdag ni Shena, opo, Sectmaster Swai. Dagdag pa ron, ang lalaking ito ang kumuha kina Clores at ang kanyang mga disipulo. Wala siyang modo. Ang lakas ng loob niyang magnakaw mula sa Thunder Firegate. Hindi dapat siya mapatawad. Kabanata 4457. Galit si Cumulonimbus nang marinig niya sina Diego at Shena. Ang lakas ng loob nilang tawagin na magnanakaw si Daryl. Nang walang masyadong iniisip, sinampal niya si Diego sa mukha. Halos ubusin ni Cumulonimbus ang kanyang lakas sa sampal at malakas. Malinaw ang tunog na narinig. Umikot si Diego at namaga ang mukha niya. Napatigil si Diego. Pagkatapos, pabolay ka ng kanyang balanse. Hinawakan niya ang kanyang kamay at tumingin kay Cumulonimbus. Ikaw, bakit mo ako sinaktan? Hinuhuli ko ang magnanakaw para sayo. Sa parehong pagkakataon, hindi mapigil ang sabihin ni Shena, mali ba? Ang taong nakuha mo. Habang nagsasalita siya, tumingin siya. Kay Diego, wasak ang puso. Agad, sinampal ni Cumulonimbus si Diego ulit at sumigaw, magnanakaw. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Siya ang VIP ko. At ginambala mo siya. Mali ba akong saktan ka? Ano? Ang lalaking iyon ay VIP Master ni Sectmaster Swai. Nagyelo si Diego at nag-iingay ang kanyang isip. Nanginginig din ang katawan ni Shena at siya ay ganap na nasaroon ng loob. Pagkalipas ng ilang segundo, nakolekta ni Diego ang kanyang mga saloobin at sinabi kay Cumulonimbus. Nang hindi sinasadya, Sectmaster Swai, dapat na niloko ka ng taong ito. Siya ay sinungaling at mas maaga si Shena at nakita ko siyang nagnanakaw ng mga table tasks sa aming sariling mga mata. Hanggang doon, itinanggi pa rin ni Diego na ang taong may mukha na puno ng mga marka ay maaaring magkaroon ng isang mabuting reputasyon. Si Cumulonimbus ay kumalas sa galit at itinuro kay Diego habang siya ay umungol, tanga ka, paano ko may kukulong ang taong nagligtas sa akin? Bumalik sa Chaotic Mountain Range, matagal na akong namatay. Kung hindi ito para sa kanya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay kilala sa buong The Nine Mainland. Ang taong ito ay nasa digmaan laban sa Raksasa Tribe at naisave din ang buhay ni Sectmaster Swai. Mas mahalaga, ang kanyang pagkakakilanlan ay kilala sa buong Siyam na Mainland. Sino sa mundo ang taong ito? Nag-ulo sina Diego at Shena, habang iniisip niya ang kanyang sarili. Naging nakakatakot si Diego, napatigil din si Shena at nanginginig siya. Nanghina ang mga binti niya at halos hindi makatayo. Nakita niya kung gaano karespetado at mapakumbaba si Cumulonimbus, ang Sectmaster, na umaakto kay Daryl. Paano nangyari ito? Akala ko na mas malakas lang ang lalaking ito sa akin. Paanong naging hindi siya ordinaryong tao? Bigla, isang disipulo ang pumunta at nagsisising sabi kay Cumulonimbus. Sectmaster, sabi kanina ni Sir Daryl na gusto niyang gumawa ng ilang tableta at kaya iniwan namin siya rito. Kung alam lang namin na magagambala siya, hindi dapat namin siya iniwan. Agad, isa pang disipulo ang naglakad at niyuko ang kanyang ulo. Kasalanan namin na nagambala siya sa kanyang paggawa ng proseso sa produksyon ng elixir at napagkamalan bilang magnanakaw. Ang dalawa sa kanila ay mga disipulo na nagbabantay sa elixir production room. Si Cumulonimbus ay nagalit at sumulyap sa dalawang alagad habang siya ay nagngangalit. Ano? Ang mga utos ko, hindi dapat magkaroon ng anumang kapabayaan. Pagdating kay Daryl, habang nagsasalita siya, malapit na niyang parusahan ang dalawang alagad ngunit kaagad bago iyon. Pinigilan siya ni Daryl. Ayos lang. Nakangisi si Daryl at sinabi kay Cumulonimbus, ako ang nagsabi sa kanila na umalis dahil hindi ko nais na magambala sa panahon ng proseso ng paggawa ng elixir. Habang nagsasalita siya, pinilit niya ang dalawang alagad na umalis. Ang galit ni Cumulonimbus ay hamupak. Sa sandaling sumulong si Daryl.
Daryl, nalulungkot ako. Sa wakas ay, ginawa mo ito at hindi lamang ako ay, hindi nag-host sa iyo ng maayos. Ngunit hinayaan ko rin na mapang. Uyam katulad nito, sabi ni Cumulonimbus, napahiya. Pagkatapos ay sumulyap siya sa Diego. At Sienna, naramdaman ang galit sa mga mata ni Cumulonimbus, umiwas si Diego at siya ay namula. Ang taong ito ay talagang VIP ng Sect Master Swai. Dagdag pa, hindi siya nagnanakaw. Ang mga tableta na iyon ay talagang ginawa sa kanya. Ito ay isang pangunahing hindi pagkakaunawaan. Dahil sa takot, agad nagpalinawag si Diego kay Cumulonimbus, Sect Master Swai, isa itong pagkakamali. Nasaktan namin kayo at nagmamakaawa kami sa kapatawaran. Pinagsama-sama rin ni Sienna ang kanyang isipan at tumango. Si Cumulonimbus at umismid at hindi sila pinansin. Respetong sabi niya kay Daryl, sinira ng dalawang to. Ang mood mo, pwede mong gawin ang kahit na anong gusto mo sa kanila. Panipi, Kabanata 4458. Habang nagsasalita si Cumulonimbus, nanaktaling diretso ang kanyang mukha nang hindi man lang kumukurap. Ang Sword Sect ay maaring malakas sa Great East at karapat-dapat na samahan ng Thunder Fire Gate. Gayunpaman, kumpara kay Daryl, wala silang halaga. Tsaka, sikat na figure si Daryl sa buong Nine Mainland. Paanong ang impluwensya niya ang may kukumpara sa Sword Sect? Tumayo si Daryl doon na nakangiti. Nang tahimik, si Diego ay natataranta. Alam niya na kapag kinuha ni Daryl ang pagkakataon, siguradong hindi sila papatawarin ni Cumulonimbus. Pagkatapos mapagtanto iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang naglakad at may sinseridad na nagmakaawa kay Daryl, kamahalan. Kasalanan namin ang nangyari. Nagmamakaawa kami sa awa mo at kapatawaran. Hindi gusto ni Diego na magsumite kay Daryl pero wala siyang magagawa. Kung hindi siya susuko, mawawala ang buhay niya. Hindi niya kailanman inasahan na magiging VIP ni Cumulonimbus si Daryl. Sa sandaling iyon, sa halip ay napahiya siya. Ikala ko makakakuha ako ng isang pagkakataon bukas upang tanungin si Cumulonimbus para sa aking referral. Sino ang nakakaalam na mangyayari ito? Gayunpaman, nagpatuloy sa sneering si Daryl nang walang isang salita. Halos lumuluha si Diego at tinapik niya ang kanyang ulo upang kumandat. Sa Sienna ay isang matalinong babae. Agad, naintindihan niya at naglakad. Sinabi niya kay Daryl ng mahina, paumanhin, kasalanan namin ito. Patawarin mo kami. Habang nagsasalita siya, naging mapatla ang mukha niya. Katulad kay Diego, nadama ni Sienna ang pagbagsak. Ikala ko sa kabutihan ng relasyon sa pagitan ni Diego at Cumulonimbus, maaari kong pahirapan ang taong ito. Sino ang nakakaalam kay Diego ay hindi gaanong mahalaga. Ang nakakagulat paay ang taong ito ay naging Cumulonimbus VIP. Sa wakas, nagsimulang makipag-usap si Daryl. Siya chuckled at sinabi, panipi, hindi ba insincere ng dalawa sa iyo na humingi ng tawad na ganyan? Tumingin siya sa labas, ngunit malalim, nagagalit siya. Panipi tandang padamdam. Kung hindi para sa dalawang ito na nagdudulot ng problema, si Cloris at ako ay hindi maiintindihan. Hindi rin mapipilitan sina Cloris at Zero Live na iwanan ang Sword Sect. Sa katotohanan, hiniling ni Daryl na patayin sina Diego at Sienna. Gayunpaman, dahil nasa Thunderfire Gate siya, pinigilan niya ang kanyang sarili. Agad, nagkatinginan si Diego at Sienna at tumingin na sobrang natatakot. Hindi sila tanga at malinaw na alam nila ang ibig sabihin ni Daryl. Kung luluhod sila para humingi ng tawad, ang mga reputasyon nila bilang disipulo at senior sister ng Sword Sect ay masisira. Nang makita silang nag-aalinlangan, hindi mapigil ang umiimik ni Cumulonimbus. Sinaktan niyong dalawa si Daryl. Sa tingin niyo ba na mareresolba ang isyu sa paghingi niyo ng tawad? Bakit hindi kayo nakaluhod? Pagkatapos, inutusan niya ang mga disipulo sa paligid niya at sabi, itali sila at parusahan ng malala. Agad, nagkalat papalapit ang mga
disipulo ng Thunder Fire Gate. Luluhod ako, luluhod ako. Natakot si Diego at sumigaw. Pagkatapos ay hinayla niya si Sienna at lumuhod sa harap ni Daryl. Pasensya na, ibinaban ni Diego ang kanyang ulo at halos umiyak siya. Kasabay nito, kinagat ni Sienna ang kanyang mga labi at patuloy na nagmamakaawa, nagkamali kami, patawarin mo kami. Agad, ang dalawa sa kanila ay ganap na naiwan ang kanilang dignidad. Sumigaw si Sienna sa loob-loob niya. Hindi niya naisip na isang araw ay lumuhad siya sa harap ni Daryl. Humihingiing kapatawaran. Kung tutuusin, ang taong iyon ay target ng pagtugis ng Sword Sect. Isang kahihiyan. Pinapanood ang kanilang mga ekspresyon sa mukha. Si Daryl ay nakangiti. Mapapatawad ko ang inyong dalawa. Ngunit ang dalawa ay kailangan mong sagutin ang ilang mga katanungan. Hanggat sumasagot ka ng totoo, hahayaan ko kayong dalawa, Thuso. Niya, sige, malupit na tumanggaw si Diego. Sa pagkakataong iyon, huminga ng malalim si Daryl at nagtanong, paano nilisan nina Cloris at Olive ang Sword Sect? Nag-alangan si Diego at tapos ay pinaliwanag ang sitwasyon ng detalyado. Sa katunayan, hindi siya nagsasalita tungkol sa pagpunta niya sa selda tuwing madaling araw dahil alam niya, hindi siya papakawalan ni Daryl kapag nalaman niyang pinagnanasaan niya si Cloris. Kabanata 4459. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, nakahinga ng maluwag ang puso ni Daryl. Sa dulo, ako pa rin ang dahilan kung bakit nasa panganib sina Cloris at Olive. Hinahanap niyo sila makalipas ang ilang araw. May balita ba tungkol kina Cloris at Olive? Tanong niya. Wala. Hinahanap namin sila pero wala kaming balita. Kung hindi ka maniniwala sa akin, pwede mong tanungin si Sectmaster Swai. Pinagtanungan din namin siya ng tulong na natiling nakayuko si Diego. At sabi sa may nahihirapang mukha, sumagot ka ng totoo at huwag mo na akong gambalain. Sinasabi ko sa'yo, simula ngayon, ang Thunder Fire Gate ay ipagtatabuyan na ang Sword Sect, hindi ka namin tutulungang mag-imbestiga sa kahit ano, pagalit na sabi ni Cumulonimbus. Galit na galit siya, ang tanga ni Diego, halos hamakin niya pa ang Thunder Fire Gate. Sa lahat ng tao, si Daryl pa ang nag-ambala niya. Tumigil si Diego sa pakikipag-usap at tumingin kay Daryl inaasahan. Inisip ni Daryl na hindi mukhang si Diego ay nagsisinungaling at tumango. Sige. Pagkatapos, inutusan niya si Cumulonimbus at sinabi, hayaan sila. Habang nagsalita si Daryl, tumagilid siya sa Diego at sinabi ng malamig, bumalik ka at sabihin sa iyong guro, Jedediah, na itigil ang paghabol ka Cloris at sa kanyang alagad. Kung hindi niya ginagawa ang sinabi ko, bibisitahin ko siya sa aking sarili kapag may pagkakataon ako. Hindi malakas ang tinig ni Daryl, ngunit nakakatakot ito. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Diego ngunit lunukan at tumango. Huwag kang mag-alala, tiyak na, ihahatid ko ang iyong mensahe. Pagkatapos, hinayla niya si Sienna mula sa lupa at malapit nang umalis. Bigla, hindi makakatulong si Cumulonimbus ngunit sabihin, tumigil ka. Sina Diego at Sienna ay nanginig at nanigas. Nang hindi sila tinitingnan, sabi ni Cumulonimbus kay Daryl nang nagtataka, Daryl, papakawalan mo sila ng ganoon lang. Magsisimula siyang magalit kapag binalikan niya ang dalawa sa kanila na tinatawag na magnanakaw si Daryl at sinasabihan ng Thunder Fire Gate na parusahan si Daryl. Sa pagkakataong iyon, tumingin sa isa't isa sina Diego at Sienna. Kinakabahan sila at walang tigil ang kanilang pawis. Sa parehong pagkakataon, nanatili ang mga mata nila kay Daryl, hinihintay ang sagot niya. Hindi na ba siya magsasalita? Kung iyon ang kaso, mamamatay na silang dalawa ngayong gabi, isip nila. Si Daryl ay huminga sa ginhawa at humalaklak kay Cumulonimbus. Pakawalan mo na sila, hindi ko na babawiin ang sinabi ko. Dagdag pa, kailangan ko rin silang ipasaang mensahe kay Jedediah. Sa sandaling iyon, mahinahon siya. Sa kanya, sina Diego at Sienna ay hindi katumbas ng halaga na maging kanyang mga kaaway.
Agad-agad, hinalinhan sina Diego at Shena na parang nakatakas lang sila sa kamatayan. Ngayon ang iyong maswerteng araw, nadama ni Cumulonimbus na determinado ngunit naisip niya na hindi siya dapat magreklamo mula nang sinabi ito ni Daryl. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing, umalis na kayo, at huwag muna akong hayaang makita muli ang dalawa. Salamat, salamat, sabi ni Diego na may ngiti habang pinupunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Shena at tumakbo. Ang panunood ng Diego at Shena ay umalis. Si Cumulonimbus ay mukhang may kasalanan at naguguluhan. Kasalanan ko ang hindi magandang pag-aayos na nagdulot sa iyo na hindi makapagpahinga, sabi niya kay Daryl at yumuko ng malalim. Humabol si Daryl at tinapik ang kanyang balikat. Ayos lang, nangyari. Ito bigla. Dagdag pa, hindi ito ganoon kalaki at nasanay na ako. Huwag talunin ang iyong sarili para dito. Pagkatapos, may naalala siya bigla at sabi sa seryosong mukha, oh, tama. Kailangan kitang guluhin para sa kong pakiusap, tulungan mo akong imbestigahan ang kinaroroonan nina Cloris ang kanyang mga disipulo. Hinabol sina Cloris at Olive ng sword. Sect dahil sa akin. Hindi ko Ivan hahayaan, isip niya. Daryl, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na aayusin pa ang abilidad ng Thunderfire Gate at hahanapin sila, kahit na anong mangyari. Tumayo si Cumulonimbus nang diretso at sabi sa Solemn na mukha, halos mapahamak ako. Kailangan kung pagbutihin, isip niya. Si Daryl ay tumango at sabi, nahanap na namin sila, sabihin sa kanila na hanapin nila para sa akin ang Gaia Continent. Pagkatapos, nagbigay pa siya ng ilang utos at bumalik sa kanyang kwarto. Kabanata 4460. Si Daryl ay nagplano na dalhin si Selena at ang kanyang mga disipulo pabalik sa Gaia Continent sa paglubog ng araw kinabukasan. Pagkatapos mawala ng sobrang tagal, iniisip ko kung kamusta na kaya ang Carter family, ang sina Chester, Dax, at ang iba pa. Pabalik sa kwarto, tahimik ito habang sila Celine at Queenie ay nakatulog na. Para naman sa Elixir Production Room, na may kalayuan mula sa wing room. Ang dalawa sa kanila ay walang alam sa komosayon doon. Hindi sila ginaisang ni Daryl. Bumalik siya sa kanyang silid at pinaikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Sa South Cloud Place, maganda ang panahon at maganda ang sinag ng araw. Ang paligid ang masigla sa main hall ng palasyo. Sa trono, nakabihis ng Dragon Phoenix robe si Quincy na sinasamahan pa nito ng magandang kurba. Mayroon siyang maliwanag na ngiti sa kanyang maamo na mukha. Ang mga opisyal ng sibil at sundalo ay nakatayo sa kanyang magkabilang gilid at mukhang kalmado. Sa nagdaang 2 taon, ang South Cloud World ay naging maunlad at ang mga mamamayan ay naninirahan sa kapayapaan sa ilalim ng pamamahala ni Quincy. Ang South Cloud World ay kinuha at naging pinakamalakas na kontinente sa loob ng The Nine Mainland. Nakaramdam si Quincy ng kasiyahan at kasiyahan. Sa araw na iyon ay ang Sultana Day na ipinagdiriwang sa South Cloud World tuwing 3 taon. Ang Sultana Day ay isang pagdiriwang na natatangi sa South Cloud World at ito ay tungkol sa isang maalamat na babae. Sinasabing 2,000 taon na ang nakalilipas, ang South Cloud World ay nagdusa ng hindi pa naganap na tagtuyot. Ang tagtuyot ay tumagal ng 2 taon at wala sa mga pananim na lumago. Ang mga tao ay nawalan ng kanilang mga tahanan at marami ang nagugutom sa kamatayan. Sa oras na iyon, mayroong isang magsasaka na nagngangalang Sultana, na ang mga kapangyarihan ay pambihira at siya ay kilala bilang isang diyosa sa mga magsasaka. Upang matigil ang tagtuyot, sumabog si Sultana sa lahat ng kanyang mga base sa paglilinang sa gastos ng kanyang buhay at naging dahilan upang magkalog ang lupa. Sa wakas umulan at pinigilan ang pagdurusa ng mga tao. Gayunpaman, lumipas si Sultana habang naubos na niya ang huling bit ng kanyang enerhiya at buhay. Simula
Noon, pinangalanan ng South Cloud World ang araw ng kanyang pagkamatay Sultanaday upang gunitain siya, beloved citizens. Sa makalipas 2 taon, ang South Cloud World ay naging mas malakas. Lahat kayo ay nagpadala ng kapayapaan na mayroon. Tayo ngayon din ay Sultana Day. Pakiusap, namnamin niyo ang piging ngayong gabi. Sumulyap si Quincy sa paligid at ngumiti nang sinabi niya ito. Agad, ang mga opisyal ng sibil at militar ay lumuhod at magalang na sumagot, salamat sa biyaya mo, kamahalan. Agad, ang pangunahing bulwagan ay napuno ng masayang kapaligiran. Bigla, ang kalangitan sa labas ng pangunahing bulwagan ay nagbago ng sobra. Ang malinaw na himpapawid ay dumilim. Sa parehong pagkakataon, ang malakas na alon ng enerhiya ay dumating mula sa makapal, madilim na ulap na binabalot ang buong lugar. Nang mapansin ang pagbabago, ang lahat kasama si Quincy at ang mga opisyal ng sibil at militar sa pangunahing bulwagan ay napatigil. Kudlid, anong nangyayari? Ang isang batang bitang ay tumakbo ng frantically at lumuhod sa pangunahing bulwagan na sumisigaw. Sa isterya, kamahalan mo, may isang tao sa langgi, huwag kayong mataranta. Malamig, na sinabi ni Quincy habang ang kanyang maamo na mukha ay nanatiling pareho. Pagkatapos ay tumayo siya ng dahan at nagmadali palabas ng pangunahing bulwagan. Sumunod ang mga opisyal ng sibil at militar sa likuran niya. Ang bawat tao'y nagayos ng hangin. Nang makita nila ang nangyayari sa labas ng kalangitan, nakita nila ang isang payat na figure na tahimik na nasuspine sa kalagitnaan ng hangin. Ang figure ay bihis sa itim at pulang sandata na pinasisigla ang mga magagandang kurba. Ang pinong mga tampok ng mukha ay walang kamali. Mali, maganda siya at mukhang isang diwata. Gayunpaman, ang madilim na ulap sa kalangitan at ang masamang aura ng ginang ay ipinahiwatig kay Quincy at sa iba pa, hindi siya isang diwata, ngunit isang makasalanan na sa halip. Nang ang 12 Fiend Martyrs ay nakatanggap ng mga utos ng Archfiend Antigonus upang malaman kung nasaan si Daryl, si Yuda ay dumiretso sa pamilyang Carter habang si Morticia ay dumating sa South Cloud World. Sa katunayan, binigyan ng malakas na kapangyarihan ng South Cloud World. Sa sandaling nakuha ang mga royal, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap kay Daryl. Ang babaeng ito ay may malupit na aura, espesyal na masama ang aura na ito. Parang katulad sa Power of the Fiend. Soul na mayroon ng Skylar, isip ng lahat. To be continued.